saka sa hapon. Thank you, praise and worship team. I-appreciate naman po natin ang ating mga lingkod sa pagsamba. Ayan. Praise and worship. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. So, handa na po tayong kumain ng kanyang mga salita. And I believe na bubusugin tayo ng Diyos dahil gusto niya tayong lumago. Gusto niya tayong patuloy na immature. Ang hirap sa Tagalog, pagulangin. No? Parang, medyo hindi maganda yung pagkakatagalog na yun. No? Gusto niya tayong palaguin sa ating pananampalataya sa Diyos. Gusto niya tayong sumaya sa ating buhay. Gusto niya gumaang yung buhay natin. Amen? Amen? Alam niyo po, pagkatapos na ang Panginoong Yesus ay nabuhay na magmuli, ay nag-spend siya ng 40 days. Sabihin niya nga po, 40 days. Ayan, 40 days. Na kung saan ay nagpakita siya sa kanyang mga alagad. No? At yung mga proofs, yung mga pagpapatunay na siya nabuhay na magmuli, within 40 days, talagang ang mga alagad ay talagang na-experience, na-encounter siya as the resurrected Christ. No? Siyang nabuhay na magmuli. At alam niyo ba, sa within 40 days, kung ano ang pinagkukwentuhan o kinukwento at inihahayag ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, ito po ay tungkol sa kanyang kaharian. Ang kaharian ng Diyos. Ang tema o ang laging sentro, ang emphasis ng pangaral ng Panginoong Yesus ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po, isang katotohanan na dapat nating huwag kakalimutan, may kaharian ang Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay totoo. Minsan, naisasantabi natin dahil tayo ay bombarded. Yung tayo ay maraming mga engagements. Kung ano yung almusal, kung ano yung susuot, kung ano yung pamamalengke mamaya, kung paano babayaran yung bill, kung maraming mga natural circumstances na nating pinagkakaabalahan at iniisip, kinukwenta, pinagpaplanuhan, at mula sa pinakamaliit hanggang sa pinaka-most complex sa buhay natin dito. At totoo nga naman, mga valid concerns natin, mga legit na mga dapat nating intindihin at asikasuhin dahil tayo mga responsable ng mga tao. Ngunit, I believe, wag nating kalilimutan, habang tayo nag-engage sa ating natural life dito sa mundong ito, wag mong kakalimutan, may kaharian ang Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nandito, nag-exist at gumagalaw. Ang tanong, ano nga ba ang larawan? Ano nga ba yung kalikasan ng kaharian ng Diyos? Or, paano natin masasabi at mapapatunayan na may kaharian ng Diyos na mas higit at mas makapangyarihan sa influence at presence ng reality ng mundo na ating ngayong pansamantalang tinitirhan? Naintindihan niyo po ba natin at patuloy dating iniintindi at inuunawa at pinapalago tayo ng Panginoon sa kaunawaan at kamalayan. Hindi lang naiintindihan, hindi lang naiisip, kundi namamalayan mong, teka, merong isang realm na aking ginagalawan din, hindi lang yung physical na ito, kundi ang realm o ang realidad ng kaharian ng Diyos na may walang hanggan. Amen? Amen po. So ang kaharian ng Diyos na mas malakas ang impluwensya sa iyong isip at sa iyong puso. At sa yung pagtingin mo at pagdinig, yung sa tunog at ingay, po, na palagi na lang sa dito. Hindi naman ako galit sa alarm clock. And then, pipindutin mo lang, tapos tulog ka naman ulit. Then 5 minutes, 10 minutes, or medyo ang tawad ng iba, ang interval, gusto niya 20 minutes. Yung gano'n. And then natural, and then, o kaya kape, yeah, kape, mayroon ba diyang pandesal, yung mga gano'n, mga natural, no? Pero ano ang mas totoo? Hindi ko sinasabing hindi totoo na may kape. Totoo naman talagang may kape. Pero ano yung mas realidad, na mas mataas na realidad, na dapat mong laging namamalayan? At ito yung realidad ng paghahari ng Diyos. Paghahari ng Diyos. So, ang mensaheng ito ay hindi para turuan kayo na tumakas o lumayo sa mga pang-araw-araw na responsibilidad o yung pang-araw-araw na reality na kinakaharap natin na dapat talaga on time kang pumasok sa trabaho. Diba? Hindi naman, ito yung mensaheng hindi naman
natin hinahayaan na, merong kaharian ang Diyos. Merong spiritual realm na tinatawag. Merong realidad ng kalagayang spiritual na meron ka bilang anak ng Diyos. Ang mensaheng ito ay hindi para takasan mo yung mga responsibilidad na talagang nakaatang sa iyo bilang magulang, bilang isang isang nag-aaral, bilang isang nagtatrabaho, o kung ano man yung roles na kinabibilangan mo ngayon. But, itong mensaheng to ay magtuturo sa atin para maharap natin yung pang-araw-araw nating buhay nang mayroong karanasan na karunungan na hindi lang galing sa mundong ito, kundi galing doon sa kaharian ng Diyos. Na maharap mo yung buhay na meron ka palang lakas na pwede mong i-avail, meron palang o tapang na pwede mong i-avail na hindi lang manggagaling sa iyo o sa iyong pamilya, kundi sa Diyos, sa kaharian ng Diyos, sa presensya ng Diyos. So yun ang mensaheng ito. Na sa bawat relasyon mo sa iyong kapwa, yung bawat conversation natin na ginagawa sa ating bahay o sa ating kapitbahay, o conversation natin sa ating boss, o maaring may mga taong laging negatibo yung sinasabi sa atin, bigla mong maalala, teka, ano naman ang sinasabi ng kaharian ng Diyos tungkol sa akin? Ano naman ang tinig ng kaharian ng Diyos tungkol sa aking sitwasyon? Kung ang sinasabi ng doktor, walang pag-asa, teka, ano ang sinasabi ng kaharian ng Diyos tungkol sa aking kalagayan ngayon? So, ano ang kinalaman ng kaharian ng Diyos sa relasyon ko sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aking mga kapatid, sa aking kapitbahay, sa aking pagpasok sa eskwela, sa aking pag-iipon na pambayad ko sa aking mga utang. O kaya, sa pambili ko, nag-iipon ako ilang taon na para makabili ako ng bagong bahay at lupa. Ano ang kinalaman ng kaharian ng Diyos habang hinaharap ko ang pang-araw-araw kong buhay? So ngayon, ang title po natin ay Maghari Ka. It can be a capital letter K, Maghari Ka. Mamaya, magiging small letter K siya, Maghari Ka. Na po. So sa Luke 12:32-34, sabi po rito, huwag kayong matakot, munting kawan. Ayan, sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Very radical, no? Gumawa kayo ng mga sidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. Verse 34, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. So ano ang larawan at kalikasan ng kaharian ng Diyos? Una, ibinibigay ng Diyos Ama sa kanyang kawan ang kaharian. Ang kaharian ay ibinibigay niya sa iyo. Ang kaharian, ang ibig sabihin nito, yung kung saan ang Diyos at ang realidad ng kanyang pagka-Diyos, mabuti, matapat, makapangyarihan, hindi umaalis, hindi nagbabago. Ang mga kaunawaan mo tungkol sa Diyos, yun ang kanyang kaharian. Kasi doon siya naghahari. So, ibig sabihin, yung gantong realidad ng kanyang katapatan, kabutihan, awa at biyaya, binigay niya sa iyo. Para sa iyo ang kaharian ng Diyos. Inilaan ng Diyos ang kanyang kaharian kung saan naroon ang kanyang presensya para mabuhay ka sa mundong itong alam mong hindi ka mag-isa. Kaharian ng Diyos, binibigay ng ating Ama. Pangalawa, may kayamanan ang kaharian ng Diyos. Ang kaibahan, hindi siya nasisira. Hindi rin naluluma, hindi na-expire. Ito matindi, hindi nauubos. Wow. Parang kung sa logical mong paraan, meron bang ganon? Kasi di ba, in a practical sense, pag nag-ipon tayo, nababawasan, di ba? Pag meron yung mga bills noon, ngayon, palit na, papalitan, di ba? Naluluma. And then, may limitasyon.
And then, ngayon sa kaharian ng Diyos, ini-introduce ng Panginoon, merong realm sa aking kaharian. Pag nag-ipon kayo ng kayamanan dito, hindi nauubos, di naluluma, hindi rin nananakaw. No? Mahal ngayon ng vault. Di ba? and then, hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung vault na yun para secured na secured, no? Pero dito sa kaharian ng Diyos, ay merong ganon. And then sinabi rin doon sa mga talatang sinabi ko sa inyo or binasa natin sa Luke, nasaan ito? Sabi doon, nasa langit ang kaharian ng Diyos. So ibig sabihin, may location talaga. And then inaawit natin kanina, sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Grabe, no? So yung pagbibigay ng Diyos ng kanyang kaharian, at mind us, ang kausap niya rito, mga tagasunod niya dito sa lupa. Ibig sabihin, ang Diyos ay handa at ibinigay niya ang kanyang kaharian para sa iyo. Para tulungan ka, para gabayan ka, para siya yung sandigan mo, siya yung kalakasan mo. And then, higit sa lahat pa, intindihin natin, may panuntunan ang Diyos na dapat pagtuunan ng puso ng kanyang mga anak ang kanyang kaharian. Ibig sabihin, mga anak, ilagay niyo yung puso niyo sa kaharian ko. So, hindi basta siya talagang, pag binigay sa'yo, pagtuunan mo to anak ng buong puso mo. Ibig sabihin, wag mo tong kalilimutan. Lagi mo tong iisipin. Maging bahagi at napakalaking bahagi ang kaharian ng Diyos sa pagpaplano mo, sa pagtatrabaho mo, kung paano mo ini-invest ang 24 hours sa isang araw. Na pare-pareho tayong may 24 hours. Gising po kayo? Amen. So, ibig sabihin, anak, yung puso mo, i-align mo. Ituon mo sa kaharian ko. So, meron tayong pagpapasyang gagawin, mga kapatid. Huwag kong kalilimutan. Ang kaharian ng Diyos para sa akin. Nakalaan sa akin. At kailangan ang puso ko ay nakatuon doon. Amen po. Tandaan po niyo, ang kaharian ng Diyos ay kung saan naghahari ang Diyos na mabuti, matapat, mapagbiyaya, maawain. Siya ang Diyos ng pag-ibig at siya ang Diyos na banal. Amen po. Philippians 3:20-21. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. May tongue twisting lang ng konti. Sabihin nyo nga po, mamamayan ka ng langit. Ayan, So, yan, okay na po yun. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan, ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawan, may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katuwang maluwalhati. Isa pa po yun sa realm ng kaharian ng Diyos. Oh my goodness. Gamitin niyo po yung imahinasyon niyo. Yung katawang ito, babaguhin. Wow. Daig pa yung I don't know kung sino yung pinakamagaling na surgeon sa lahat. Pero siya, ang Diyos ng kaharian, sabi niya, babaguhin ang inyong katawan. That means it's future. Pero may isang present tense doon, sabi sa verse 20, tayo ay mga mamamayan sa langit. So, ibig sabihin, mamamayan ka sa langit, hindi bukas. Hindi yung pag umalis ka na rito, saka maging mamamayan sa langit. Hindi, sabi, ngayon pa lang, mamamayan ka na sa langit. So, you're a citizen. Inglesin ko na lang po. Citizen of the kingdom. Citizen of the kingdom of God. Ayan. Pag citizen ka ng kingdom of God, mamamayan ka sa langit, ibig sabihin, dayuhan tayo dito. Kasi may iba tayong citizenship. Sabi nga sa English, di ba? Aliens. Hindi naman tayo mukhang alien, no? Pero alien, ibig sabihin, foreigner, sojourners. Tayo naglalakbay dito sa mundong ito. Ibig sabihin, talagang pansamantala lang tayo dito, meron tayong final destination. Amen. Ngayon, bilang mamamayan sa kaharian ng Diyos, may benefits tayo. Ginagamit mo ba? Aware ka ba? May benefits ka.
Tama po? Kaya nga pagtuunan yun ng inyong puso yun, may benefits. Pero meron ka ring responsibility bilang citizen ng kingdom. Meron ka ring mga responsibilidad. At isa pang magandang balita, sa iyong responsibilidad, meron ka ring kapangyarihan. May authority ka. Binigyan ka rin ng authority bilang citizen ng kingdom, ng kaharian ng Diyos. Ngayon, ito ay patuloy natin itong pinagtitibay ang ating sarili sa ganito sapagkat it takes time for us para ma-develop ito sa ating kamalayan, sa ating buhay. Na ito'y maging revelation, maging kapahayagan sa inyo. Teka, hindi lang ako isang Filipino citizen. Ako ay citizen ng Kingdom of God. Ako ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. Sabi nga, kapag naintindihan mo na ikaw ay mamamayan ng kaharian ng Diyos, lahat tayo talagang mapasigaw ng Hallelujah! Glory to God! Magpupuri ka talaga sa Diyos dahil yung sandigan mo ay mas matibay kesa sa pamahalaan, kesa sa mga nangyayari dito sa ating mundo, sa ating bansa. And then, sabi nga, na-quote nga si Pastor Shadi, sabi niya, ang aking huling hininga dito sa mundong ito ay ang aking unang hininga sa kaharian ng Diyos. Sa presensya ng Diyos. So, yung kamatayan ay walang kapangyarihan sa atin. Ganyan tayo mayroong consciousness na ang buhay ko at ang buhay mo, hindi lang dito. Ngunit, ibig sabihin, merong mas mataas na antas na ginagalawan ka na mula doon, yung kayamanan ng kanyang kaharian ay i-release mo rito habang nandito ka. Dahil ngayon pa lang, citizen ka na ng kingdom. Amen? Amen? So ngayon, paano natin masasabi at mapapatunayan na may kaharian ng Diyos na mas higit na mas makapangyarihan sa influence at presence lang reality ng mundong ito? Dahil, sabi nga po, ang mundong ito, abalang-abala ang mundong ito para alisin ang Diyos sa equation ng buhay ng mundo. Even ang edukasyon, even ang lahat ng mga siyensya, even ang lahat ng mga uri ng mga sistema ng society ng mundong ito, pinipilit nilang ialis ang existence ng Diyos. Pero tayong mga nananampalataya, tangan-tangan natin, dala-dala natin. No, yung ganong kind ng hindi lang ng disposisyon sa ating puso, but conviction at pananampalataya natin na ang kaharian ng Diyos ay mas totoo, mas malakas, mas makapangyarihan, at mas nangingibabaw sa lahat ng kapangyarihan na mayroon sa mundong ito. Amen po. Amen. 1 Corinthians 2 verse 6. Gayon pa man sa mga taong matatag na sa buhay spiritual. Kumaway nga po yung mga taong may matatag na buhay spiritual. Mga mature, mature. Hindi naman po sila mukhang yung sa physical, but mature sa spiritual. Sabi nito, nangangaral kami ng salita ng karunungan. So kapag ang mensaheng ito ay, meron kang positive o magandang response, is sabihin you're mature. Pag wala, okay lang. Sige. Hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. So yan, kino-compare na po ng author ng Corinthians, si Apostle Paul, na yung may karunungan galing sa kaharian ng Diyos, may karunungan dito sa mundong ito. Yung karunungan sa mundong ito, lilipas. Oh, pastor, hindi. Ang tindi ng AI. Lilipas. Oh, ang galing ng ChatGPT. Lilipas. I'm not against those. Okay? Ginagamit po yun sa mga trabaho at it's okay. It's okay. They are tools. Pero kung ang confidence mo nandun, lilipas. Amen po. Pero yung karunungan ng Diyos, mananatili. So ang taong may mature na buhay spiritual at may awareness ng kaibahan, no? Kapag ikaw ay, matetest mo kapag yung level ng maturity mo ay lumalago, kapag nadidiscern mo yung kaibahan, ang karunungan ng kaharian ng Diyos at ang karunungan ng mundong ito, alam mong malaki ang agwat. Malaki ang gap. Yun ang
pananaw ng isang taong lumalago sa kanyang spiritual na buhay. Verse 7, subalit ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos. Lihim sa mundo, pero hindi sa atin na mga anak ng Diyos. Amen? Na hindi nahayag noong una na itinalagan na niya para sa ating ikaluluwalhati bago pa likhain ang sanlibutan. Alam niyo bang ang karunungan na nagbumula sa kaharian ng Diyos ay para sa ikabubuti ng iyong buhay, hindi lang sa pagharap mo sa eternity, but even dito. So i-access mo yung karunungan na yon. Pastor, ano ba yung karunungan yon? Alam mo na to. Pag naintindihan mo sa puso mong mabuti ang Diyos, marunong kang tao. Kasi ang mundo, hindi nila makita ang kabutihan ng Diyos. So, yes. Pag sinasabi mo sa puso mong matapat ang aking Diyos, iyan ang karunungan ng kaharian ng Diyos. Kasi ang mundo, hindi nila makitang dakila ang katapatan ng Diyos. So, gusto ko lang yung mamalayan na kayo ay nag-ooperate na sa karunungan ng kaharian ng Diyos. Na kapag ito'y hinahakbangan ninyo, pinapamuhay nyo yung realidad ng kaharian ng Diyos sa inyong buhay. Amen po. At marami pang iba. Basta lahat ng kaalaman patungkol, sabi nga, the knowledge of God, you increase in the knowledge of God. The fear of God is the principal thing. It is the entrance of all wisdom. Amen po. Sabi po rito, walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito, verse 8, ang nakakaunawa sa karunungang yon. Alam natin yung kalagayan nating bansa at maraming bansa. Hindi lamang po dito sa ating bansa. Ang dami na pong, rulers and presidents and even all the national leaders. Wala sila nito kung hindi ito manggagaling sa kaharian ng Diyos. Kung ang pinagkukunan mo ng karunungan ay dito, ibig sabihin, lilipas. Amen po. Sapagkat kung naunawaan nila yon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao, ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ang dami pa pong mga bagay ang inihanda ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Verse 10, ang magandang balita, ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Pag sinabi ko po sa inyong, mahal ako ng Diyos, yun ay isang revelation sa akin, at yun ang pinagpatatag sa buhay ko. Yun yung karunungan na nasa akin ngayon, at nasa inyo rin ngayon. Hindi niyo po ba nakita kung gaano kayo lumakas at napagtagumpayan niyo yung pagsubok dahil sa isang katotohanang mahal kayo ng Diyos? Yun yung karunungan ng kaharian. Sabi sa verse 11, walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Verse 12, ang tinanggap natin, ang tinanggap mo, ang tinanggap na yung katabi na kumikilala kay Jesus, ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang, ito po, maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. May mabuting plano sa iyo ang Diyos. Pag yan talaga naging rema sa iyo, iyan yung karunungan ng Diyos na mayroon ka. Kaya hindi ka magdududa. Amen po. Kaya kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu, sabihin, sinesection na ng mga talatang to, meron talagang taong wala at hindi nananahan sa kanyang Espiritu ng Diyos, at merong taong pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos. At itong mga taong ito, sabi po sa kanila ay, yung mga hindi tumatanggap mula sa Espiritu ng Diyos ay kahangalan ang mga yon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay,
Ngunit hindi siya naunawaan ng mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu. May tanong po rito sa verse 16. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Tanong na ito. Ngunit, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos na pinapanahanan ng banal na Espiritu, mauunawaan mo kung paano ang karunungan ng Diyos. Kaya natataranta na yung iba, ikaw hindi pa. Natatakot na sila, ikaw hindi. Sumusuko na sila, pero ikaw hindi. Nanghihina na sila, pero ikaw ay lumalakas. Why? Sapagkat meron kang kaharian ng Diyos na nasa iyo. Yung karunungan, kalakasan, yung katotohanan, sabi nga, hindi mo na nga malaman kung ano yung totoo dito sa mundong ito, pero meron kang katotohanan na hawak-hawak kay Kristo Jesus. Amen po. So, naiintindihan natin sa mga talatang ito na meron kang authority bilang pinapanahanan at pinagbigyan ng kaharian ng Diyos, kung saan si Jesus ang naghahari sa iyong buhay. At ikaw ay nakaupo kasama niya sa langit. Ngayon pa lang. I hope magising ka doon. I hope yung ganong consciousness, ibukas mo yung isip mo, oo nga, ako nga yun. Ako nga yun. Ako ay nakaupo sa kanan ng Diyos, kasama ko si Jesus. Amen? Pangalawa po, ikaw ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. Meron kang mga blessings na para sa iyo, nakalaan sa iyo. Sampalatayan mo na ang Diyos na nangako ay matapat at totoo. Hindi na yun pagkakait sa iyo. Ang pinakakayamanan ng langit na unang-una niya binigay sa iyo, nung tinanggap mo si Jesus, ang banal na Espiritu ay sumasayo. Meron pa bang ibang kayamanang hihigit pa sa banal na Espiritu? Oh my God. Wala na akong mahanap. Amen po. At bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos, hindi ka lang may pakinabang, kundi meron kang kapangyarihan. Sabihin niyo nga po, kapangyarihan. Pinagkatiwala ng Panginoong Hesus ang kanyang pangalan para gamitin mo laban sa sakit at karamdaman. Laban sa mga panganib at laban sa gawa ng kaaway, laban sa iyo at sa buhay ng pamilya mo. Bakit hindi mo gamitin na sa pangalan ni Jesus, pumayapa ang kalagayan ng iyong pamilya? Sa pangalan ni Jesus, matugunan ang iyong pangailangan. Pinagkalooban din niya ng kapangyarihan na kung saan ang kanyang dugo ay nabuhos sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay sumailalim sa protection ng Diyos. Amen. At ngayon sabi rito, pangatlo, ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Gumising ka doon. Gisingin mo yung sarili mo. Teka, sa akin ang banal na Espiritu. Siya yung aking encourager. Siya yung aking comforter. At lahat ng bagay na mabuti. Romans 14:17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan, at ang kagalakan sa Espiritu Santo. So ito yung larawan, likas ng kaharian ng Diyos. Matuwid. Sabihin niyo nga po, matuwid. Kapayapaan. Sino gusto ng kapayapaan? Amen? And then kagalakan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag matuwid, ibig sabihin, you are approved by God. Hindi mo na hinihintay na maaprubahan ka ng Diyos. Ikaw ay pinaging matuwid na ng Diyos kay Kristo Jesus, kaya ikaw ay aprobado ng Diyos. Kaya pag sumasamba tayo, hindi tayo nahihiya, hindi tayo nangingimi. Na pumasok sa presensya ng Diyos sapagkat tayo ay pinagdiriwang ng Diyos sa kanyang presensya. At actually, gustong-gusto niyang marinig yung tinig mo kapag ikay humihingi. Kapag nalanalangin ka, kapag sumasamba ka, nagpapasalamat sa Kanya, gustong-gusto ng kaharian ng Diyos marinig ang tinig mo sapagkat kumikilos ang Kanyang kaharian pag narinig ang tawag mo sa pangalan ni Jesus. So please, gisingin mo yung sarili mo, i-build mo yung buhay panalangin mo. Amen. Matuwid, katanggap-tanggap sa Diyos, kalugod-lugod sa Diyos. Kapayapaan, sabi nga, Eirene. O, kung ang pangalan mo ay Erin, kapayapaan, no?
Katiyakan ng kaligtasan sa kapahamakan at kaparusahan. May matibay na pagkakasundo sa Diyos. Alam mong hindi galit sa iyo ang Diyos. Kaya mapayapa ka. Buo ang iyong kalooban dahil hindi laban sa iyo ang Diyos. Hindi sira yung diskarte mo dahil mapayapa ka dahil alam mong sinasamahan ka ng Panginoon para sa iyong ikabubuti. Walang kulang at walang takot sa anumang kalagayan at anuman ang darating. Kasi haharapin mo yung buhay, hindi ayon sa iyong sariling lakas, kundi sa makapangyarihan na sa iyo ay tumatakip. Na sinasandigan mo. Matibay talaga yung sandigan natin, mga kapatid. Kapayapaan. So, katuwiran, matuwid. At ang pangalawa ay kapayapaan. And then, ito yung kagalakan sa Espiritu Santo. Ito yung kagalakan na nanggagaling sa banal na Espiritu mismo na kahit napakahirap ng sitwasyon, meron kang kagalakan na nagbumapaw sa puso mo at kaya mong purihin ang Diyos. Kaya sabi, alam niyo po, ang pagpupuri natin sa Panginoon, warfare. Hindi, ito ay bago tayo nakapagpuri sa Diyos, ang dami natin diyaanan. Ang dami natin isinantabi. You know? Ang dami natin iniwan dun. Sabihin natin, Panginoon, sa'yo na yan. And then, mahalaya ko magpupuri sa inyo. Habang sinasabi mo, Panginoon, sinasamba kita. Alam niyo po bang yung kuta ng kaaway or yung gawa ng kaaway, nalilito na sila? Yung attack ng kaaway laban sa'yo, nung sinabi mo, purihin ka, Jesus! Boom! Bagsak. Talo. Hindi mo na mamalayang ang daming attacks ng kaaway laban sa iyo ang na-cancel. Hindi natuloy. Naging powerless kasi pinili mong sumamba sa Diyos. Pinili mo sa mo, hallelujah! Kahit bulong, hallelujah. Purihin ka, Jesus. Ang dami mong na-dismantle. Ang daming schemes and plots ng enemy sa buhay mo ang hindi nakalapit sa iyo dahil pinili mong sumamba sa Kanya. Yung paborito mong awit para kay Jesus, inawit mo nung sandaling yun na nalalambot ka at nangihina ka, pero sabihin mo, dakila ang Diyos, sabihin nating tunay, na dakila ka Diyos, ngalan mo'y higit sa lahat. Yung moment na yon, sa itsura mo, hindi ka lumalaban. Pero sa spiritual realm, umaatake na ang kaharian ng Diyos para sa'yo. Para sa'yo. Ang realm ng kaharian ng Diyos, yung problema, isang buwan mong pinag-iisipan kung paano masasolusyunan. Sinabi mo, Panginoong Jesus, tulong lang. Tulong. Yun lang. Boom. Kumikilo siya nang di mo na pa nakikita hanggang sa nag-manifest na sa physical realm. And then, saan galing yon? Dun, sa moment na sinamba mo si Jesus. Maiksing pagsamba, buong puso mo naman, na-access mo ngayon bilang citizen ng Kingdom of God. Yung power ng Diyos, kumilos sa'yo, and then eto na, bayad na siya. Woo! Hallelujah! Amen po. Kagalakan sa Espiritu Santo. Yung nanghina ang loob mo, sabi mo, magsasayaw talaga ako sa Diyos. Nagpatugtog ka ng isang papuri na pagsama na talagang mahirap kang sumayaw, pero dahil, Lord, alam mong ina-access mo ang blessing ng Diyos, nagsayaw ka sa kanyang harapan, sa kwarto niyo lang, no? And then sabi mo, purihin ka, O Diyos, sambahin at pinasalamatan mo siya, or nagbukas ka ng Biblia mo, Panginoon, kailangan ko ng tulong mo, ng instruction mo, and then you receive the Word of God. That in itself is a weapon against the enemy. Kagalakan sa Espiritu Santo na kung saan alam mong sa itsura sa physical, parang natatalo ka, pero yung kagalakan sa Espiritu na nagtagumpay na si Jesus at pinapalakas ka nito. Yung kagalakan ng Diyos ay iyong kalakasan. Saan ba nagagalak ang Diyos? Nagagalak ang Diyos kapag nasolusyonan ang problema mo. Ang kagalakan sa Diyos ay kung saan yung kapangyarihan niya ay nagmamanifest sa iyong buhay. Amen po. Amen. Sabi nga, Galatians 5, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo.
Sabihin niyo nga po, malaya na tayo. Bakit? Dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya, eto naman, dahil pinalaya na tayo, sabihin niyo nga po, malaya na ako. So, eto ngayon ang stance mo. Magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Ang kaharian ng Diyos na iyong kinabibilangan, meron ka kapangyarihan, huwag nang maging alipin muli ng ano? Sabi sa 19, Galatians 5:19. Hindi na tayo maging alipin ng mga gawa ng laman. Huwag na tayo maging alipin ng pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, verse 20 na po ako, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Ang dami po ng listahan. Hindi na ako alipin ito. Pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas talaga, no? Walang habas na pagsaya, walang control na pagsaya. At iba pang, may marami pang karugtong, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang mga talatang to, ang ibig sabihin ay, ang isang mananampalataya na nakikisangkot o nagpapaalipin sa mga gantong mga bagay, hindi ito tungkol sa kaligtasan. Kundi, ibig sabihin, hindi ka na magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin ay, hindi mo matatayuan ang iyong autoridad bilang isang mananampalataya kung ikaw mismo ay lumalakad sa laman. Pero hindi nito, ibig sabihin, hindi ka naligtas. Ligtas ka, kaya lang, hindi ka makapamuhay bilang isang tunay na mamamayan ng kaharian. Yung dominion and authority mo, hindi mo ma-exercise. Pero ligtas ka. Dahil ang kaligtasan mo ay regalo ng Diyos, sinampalatayanan mo ito, tinanggap mo dahil sa tinapos na gawa ni Jesus. Ngunit, yung kapangyarihan ng kaharian, yung pagiging authority mo bilang isang mananampalataya at mamamayan ng kaharian, hindi mo ma-enforce. Kaya nga po sa Galatians 5:22, subalit, sabi nga po, subalit. Ayan, so bilang mamamayan ng kaharian, meron akong dapat na responsibilidad. Saan ko pagtutuunan ang puso ko? So pagtuunan ko yung paghahari ng Diyos. Ito po ang bunga ng Espiritu. Dito ko itutuon ang aking buong puso. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Alam niyo po bang ang kabaitan, ang lahat ng bunga na ito ay napaka-epektibong warfare or pagsanggalang sa gawa ng kaaway. Kapag ginagalit ka, mas maging mabait ka. Tinalo mo na yung galit. Pag ginagalit ka at nagalit ka, talo ka. Tama po ba? Ngayon, paano mo pagtatagumpayan yung mga gawang binanggit natin kanina? Ito yung bunga ng Espiritu. Yung kaaway mo, edi mahalin mo. Inaaway ka, huwag mo aawayin. Pero hindi ko sinasabing pagtiwalaan mo. Sabi ko lang, mahalin mo. Sabihin, huwag mo ipanalangin na, Panginoon, makpahamak siya. Panginoon, mabangga siya, mamay. Huwag naman gano'n, wag. Hindi yun. Sabihin, Panginoon, pagpalain niyo po itong tao ito. At talaga naman, kung kunting kilos ko lang po ay kung ano po yung sinasabi. Panginoon, pagpalain niyo po siya as much as you can. Lalo na po yung mga hindi makabayad ng utang. Lord, lalo mo sila i-bless para makabayad sila. Tama po yun. Kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, ayun na, no? Kahinahunan. So lahat ng ito, bilang mga mamamayan ng kaharian, ito yung iyong pagkaabalahan. Amen po? Amen. Maganda po yung mga ngiti natin, no? Okay. Last na lang po. Last. Okay. Hebrews 12:20. Hindi po. James na lang po. James 4:7. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Unang-una,
bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Dahil nga kaharian yan ng Diyos, hindi mo siya kaharian. Ibig sabihin, ikaw ay secondary. Merong ruler doon sa kingdom. And that's the kingdom of God. So magpasakop ka sa Diyos. Sabihin, yung bunga ng banal na Espiritu, yung kanyang mga kaloob sa'yo, doon ka magpasakop. And then, saka mo labanan ng Diablo. Huwag kang lalaban sa Diablo na hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Kasi hindi mo naman sarili lakas yung gagamitin mo laban sa Diablo. Ang kapangyarihan na sa iyo ay galing sa Kanya. Galing sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, unahin mo, magpasakop ka sa Diyos. And then, labanan mo ang Diablo. Ito ba ang result? Lalayuan niya kayo. Hindi siya makakalapit sa inyo. Hindi siya makakalapit. Why? Because you are under authority ng hari ng kaharian. Amen? So, yun po. Kaya maghari ka, o Diyos. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sundin ang loob mo dito sa puso ko, Panginoon, tulad dyan sa langit. Sa iniisip ko, Panginoon, sundin ang loob mo. Sa mga plano ko, O Diyos, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, tulad dyan sa langit. Maghari ka, O Diyos. Doon pa lamang, pag naintindihan at naranasan mo yung paghahari ng Diyos, saka pa lang maranasan mo kung paano maghari. Kaya nga, small K na ngayon, doon sa sitwasyon na ginagalawan mo. Maghari ka, big K. Maghari ang Diyos sa buong buhay ko. And then makapaghari ako doon sa aking place of assignment. Sa place of engagement. Kasi meron akong delegated authority. Yan ang realm ng kaharian ng Diyos. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Oh, Jesus. Thank you. Anyahan ko po si Pastor Edwin mag-pray para sa atin. Oh, thank you, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, God.